Mr. President, we will go now to the previous motion of this representation pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate. I move to elect the chairpersons of the Senate Permanent Committees. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, please proceed. Senator Pia Cayetano as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Vice Senator Panfilo Lacson. So move, Mr. President. Okay, so yan po ha, Senador Pia Cayetano ha, ang bagong chairman ng Senate Committee on Accountability of Public Officer and Investigation. Yan po, ang ibig sabihin po yan ay siya na po ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay, so yan po congratulations Madam Senator Pia Cayetano, bagong chairman ng Senate Committee o Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Marami po nag-expect. Marami po nag-expect na ang magiging chairman muli ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senador Rodante Marcolita, pero hindi po. Si Senador Pia Cayetano na po ang inappoint ni Senate President Alan Cayetano bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Ay alam po ninyo ako galit dito sa mga pangyayari ng mga nakaraan, no? Dahil po sa kaganapan ng mga nakaraan na kung saan ay nagkaroon po ng kaguluhan diyan sa Senado nung dumating po itong si Senador Ronald Bato de la Rosa, kung saan siya po ay muntik lang ma-aresto at muntik lang, mabuti na lang iba na talaga ang malaki ang katawan, ano? Yung masasabi natin na malusog. Masasabi natin na matikas. Matikas sa pangatawan, matigas. Ay yan po si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung bakit, no? Nagamit niya ang kanyang pagiging isang matikas dahil siya po ay hindi nadakma ng NBI. By the way nga pala mga kababayan, na tayo po muli nagbabalik, no? Halos 3 weeks din po tayo hindi nakapag-vlog, no? Kasi po tayo naging busy, no? Kaya ngayon muli. Kaya ito po ang ating topic ngayon, ay ito po tungkol sa mga nangyayari ng mga nagdaang linggo diyan sa Senado. Okay? Kaya kalaan nyo ba naman ay nagamit ni Senador Bato ang kanyang pagiging sundalo, pagiging polis, matikas, dinakma, ginanon lang, ginanon lang daw ginanon lang ni Senador Bato ang kanyang kamay, nabitawan na siya, kaya nakita nyo sa video nagtatakbo. Para lang makaboto. Para lang makaboto ay dahil sa kanyang pagtakbo, no, marami pong nangutya sa kanya, ay takot daw. Takot daw, nawala daw ang tapang, pero para sa akin, kaya tumakbo po si Senador Bato, no? Papunta doon sa session hall ng Senado ay para maikast ang kanyang boto para magkaroon ng bagong Senate leadership sa katauhan ni Senador Alan Peter Cayetano. Yun po ating nakikitang dahilan kung bakit madali para makahabol si Senador Bato de la Rosa na makaboto. Yun po yun. Imagine nyo lang imagine nyo kung halimbawa ay napigilan si Bato. Napigilan ng NBI na hindi nakaboto. O kahit nadili lang ng ilang minuto hindi nakaboto, malamang sa malamang sa ngayon ang Senate President ay si Soto pa rin at ang Blue Ribbon Chairman ay si Ping Lacson pa rin. Okay? Dahil sa galing
aking tikas ni Bato. Kaya ngayon meron tayong bagong Senate President at ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senador Iya Cayetano. Okay? Ako wala akong tampo diyan kay Senate President Alan Cayetano kung sino ang kanyang gusto na i-appoint bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa akin ang mahalaga ay majority ang hahawak. Hindi yung kakampi ni Soto, hindi yung kakampi ni Lacson, na kung saan, kita nyo naman nung nagdaan, ang daming palusot, ang daming alibay, kung ano-ano, ditong si Lacson, ay sa ating palagay, siya po ay may pinagtatakpan, doon sa mga sangkot, mastermind sa flood control. Nakawan sa flood control sa aking palagay, no? Kaya siguro nagdesisyon itong apat na senador na umalis sa dating majority, yang si dalawang magkapatid, no? Na Villar, itong si Pia Cayetano at si Senador Loren Legarda. Sa aking palagay, kaya po sila lumipat ngayon sa kampo ni Cayetano kasi nga malamang at sa malamang dismayado sila, no? Dahil doon sa mga nangyayari sa pamumuno ni Tito Soto. Okay? At isa rin sa aking naisip na dahilan kung bakit itong si Senador Loren Legarda lumipat, no? At umalis doon sa dating majority sa pamumuno ni Soto ay yung ang kanyang anak kasi, no? Nakita nyo naman kung paano gipitin ng administrasyon ngayon. Siyempre anak na yon, si Congressman Leandro Libeste. Sa akin palagay po, isa rin po yung sa dahilan kung bakit itong si Senador Loren Legarda ay umalis na dito sa dating majority. Okay? Kaya ang pagka-appoint po nitong si Senador Pia Cayetano bilang Senate Blue Ribbon Committee, ayan po ay prerogative ng Senate President. At sa aking palagay ay wala pong tampuhan, no, dito sa mga ibang member, no, majority member ng Senado, no, particular itong si Senador Rodante Marcolita, no. Ito naman mga ito, mga mature naman ito mga ito, no? Sa akin palagay ay tanggap nila kung sino yung i-appoint. Okay? Ako walang problema sa akin na kung si Senador Pia Cayetano ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang importante ay naalis sa kamay nitong mga nagdaang namumuno dyan sa Senado, si Tito Soto. Okay? At sa aking palagay, itong pagka-appoint nitong bagong Senate Blue Ribbon Committee na si Pia Cayetano ay magpapatuloy na mas lalo pang lalalim. Okay? At sana ay maging vice chairman ng Blue Ribbon Committee ay si Senador Rodante Marcolita, kasi nga para pagpatuloy yung kanyang mga gustong ipatawag diyan ay magkaroon ng chance na maipatawag diyan sa hearing kung sakali magpapatuloy. Yung mga gustong ipatawag nitong si dating Blue Ribbon Chairman Marcolita. Okay? Kaya gusto natin sana, no, na siya po ay magiging vice chairman ni Senador Pia Cayetano. Ito po kanina po kasi, no, diyan po sa session, no, ng Senado ay nagkaroon po ng iyakan dahil lamang po sa mga binitawang salita nitong si Risa Ontiveros na napaka-insensitive doon sa damdamin o feeling ng ibang kapwa niya senador. Napaka-insensitive po ni Risa Ontiveros. Ito po, mga kababayan, napakinggan po ninyo itong
sinabi ni Ontiveros at ang dahil sa kanyang mga sinabi na yan ay meron pong na-offend na senador. Okay? Ito po, pakinggan po niyo mga kababayan ha. Senator Risa, do you want to take the floor? Salamat po, Mr. President. Mr. President, I rise on a matter of personal and collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Base po sa mga sinabi ni Ontiveros, di ba nung nagdaang linggo, nagkaroon ng gulo, nagkaroon po ng putukan, okay, sa Senado. Nung nagputukan, wala sila. Wala yung minority sa katauhan si Ontiveros, dalawang Tulfo, Lapid, Soto, Aquino, wala sila nung nagputukan eh. Yung nandoon yung bagong majority. Siyempre, nung nagputukan, siyempre nakakatakot yun. Kaya sino ba naman ang nagsasaya, hindi matakot kapag meron kong narinig na putukan. Siyempre, niribisyon ka, makatakot ka. Pwede ka pag magpanik. Dahil po dito sa sinabi ni Ontiveros na parang wala daw nangyari, ay na-open po, nasaktan po itong si Pia Cayetano sapagkat doon po sa pangyayari na yon, yung oras sa pangyayari na yon, nandun sila. Ito po, pakinggan po ninyo itong madamdamin at ang pag-iyak nitong si Senador Pia Cayetano dahil siya po ay nasaktan, na-opened dito sa sinabi ni Ontiveros na napaka-insensitive. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Ramdam po natin ang sama ng loob nitong si Senador Pia Cayetano dito kay Hontiveros. Sabihin mo naman parang walang nangyari. Yun pala, nung nagputukan,
ni isa palang miyembro ng minorya o ng minority, hindi man lang tumawag sa kanilang mga kasamahan na senador, bagamat majority, hindi man lang pala nangamusta. Oo, parang lumalabas na pinanood lang nila ang balita. Hindi nila naisip na, kamusta kayo dyan? Kamusta na yung Senado? Bilang mga senador, di ba dapat magkaroon man lang sila ng simpatiya o concern, pag-aalala sa kanilang mga kasamahan at lalo sa institusyon ng Senado. Pero base po dito sa sinabi ni Senador Pia Cayetano, iniwala man lang daw ni isang kasamahan nila na membro ng minority ngayon, wala man lang daw tumawag, wala man lang daw kamusta. Grabe, ano? Ganun pala sila kawalang hiya. Ganun sila kawalang hiya, no? Na kapag sila ay na-kick out bilang majority, wala sila pakialam, bahala kayo dyan. Basta kami ligtas. Parang ganun. Parang ganun, no? Ang kalaan mo yan. Tapos ngayon sila itong maingay, magdadadakdak dyan sa Senado. Contiveros. Na hindi niya, palibasa hindi niya naramdaman. Wala siya nung araw na yon, wala siya nung oras na yon. Para nang aasar pa. Contiveros. Para nang aasar pa. Oo. Ang bira ka, oh. Napaka-insensitive mo sa mga kasamahan mo. Ewan ko. Bakit may mga ganitong tao? Di ba dapat pag may mga ganong pangyayari, iset aside yung politika. Ganun dapat Ikaso lang, iba po. Iba ang takbo ng isip, iba ang takbo ng utak nitong mga taong ito na ngayon ay membro ng minority. Sabi nga ni Pia Cayetano, mga dati namang kasamahan niya sa matagal doon sila magkakasama bilang majority. Tama lang yan, ma'am. Tama lang yan, Senador Pia, na ikaw ay kumalas din sa mga kasamahan mo na ngayon nakita mo na kung anong klaseng tao, ugali meron sila. Yung mga dati mo kasamahan niya sa dating majority, ay ngayon nakita mo na kung anong klaseng ugali meron sila. Wala silang pakialam kung mapahama kayo, hindi. Wala silang kumbaga, wala silang pakiramdam o awa man lang, pag-aalala man lang sa inyo. Ngayon na expose na sila. Sa kanila, ang gusto lang nila, kapangyarihan. Yun lang yun. Di ba? Ganun lang yun. Iba klase, mga kababayan. Kaya ako, mga kababayan, ngayon ay tayo po yung nagbubunyi, kasi nga, nakuha natin ang gusto natin na ang Senado ay maging independent. Sabi nga na Senador Alan Cayetano, gusto niyang Senado na hindi hawak sa leg. Yan din pa ang gusto natin. Okay. Gusto din po natin na ang Senado ay maging independent. Kaya nga gusto natin, tayo po natutuwa na nagkaroon po ng pagpapalit ng pagbabago ng leadership. Kasi nga, biruan nyo hawak ng Malacanang ang House o mababang kapulungan ng Kongreso. Hawak ng Malacanang ang DOJ. Hawak ng Malacanang ang NBI. Hawak ng Malacanang ang PNP. Hawak ng Malacanang ang AFP. At ang ombudsman na dapat ay neutral, ngayon, tuta rin ng Malacanang. Di ba? Kaya nga si Tito Soto ang
Senate President, ay ang ating inasahan noon na maging patas na lamang ay ang Supreme Court. Pero this time, dahil nga si Senador Alan Cayetano na yung Senate President, ay tayo po'y nabuhayan na itong Senado ay magiging independent. Hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Hindi hawak sa leg, kumbaga, ng Malacanang. Okay? Yan po ating gusto. Para magkaroon ng checks and balances dito sa gobyerno. Okay? Yan po ating gusto. Kasi nga, di ba, balibalita po na nagmi-meeting daw, di umano. Pinag-uusapan, di umano. Itong pagbabago sa konstitusyon. Tsatsa kumbaga. At di umano ito po bali-balita man lang. Kahit si Senate President Alan Cayetano binabanggit itong plano ng administrasyon na baguhin ang konstitusyon. Tsatsa. Hindi tanggo tsatsa. Okay? Kaya nag-uusap-usap daw itong di umano itong speaker itong Senate President patungkol dito sa pagbabago ng konstitusyon. Sabi ni Senador Alan Cayetano ay siya po ay hindi pabor dyan. Tayo din naman. Tayo din naman kasi nga ay kung halimbawa matuloy yan at magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon at gawin nilang pahabain o gawin nilang Prime Minister itong si Bongbong Marcos, patay tayo dyan. Yari tayo dyan. Baka tuluyan ng mabankrupt itong ating bansa kapag nagtuloy-tuloy ang pamumuno ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Okay. Biruin nyo yung piso ngayon magkano na? 61 plus. Tapos kung magsalita itong taga Malacanang, sila po ay kumpiyansa. At feeling nila ay maunlad ang kanilang ang bansa ngayon sa pamumuno nila. Grabe no? Kaya tayo po ay nagagalak, no? Sa aking palagay, ito po ay gustuhan na rin ng Panginoon Diyos na ang maupo na bagong Senate President ay si Senador Alan Cayetano.